hindi nila naiintindihan yung konsepto ng pagtakbo at legislation. Kasi mahalaga yung talaga ang trabaho nila, it's policy making and oversight. Mhm. And makikita natin na yung kalidad no ng mga nagsusumite ng kanilang mga certificate of candidacy, nakikita ko dito na it seems that it has become a popularity contest. No, satisfied ka ba sa mga paunang nagpalista ng mga tatakbo sa ano or gano'n pa Oo, rin? Same alam mo process? habang ini-interview mo ako, nakabukas itong TV ko dito, naka-live ako sa SMNI. Ah, Kasi meron kayong coverage diyan mismo sa tent city sa ano Manila sa Hotel. Manila Hotel, no? Hmm, At di ba nga yung mga nag-file, binigyan sila ng oras, I think 2 minutes yan, very strict sila, no? tama, 2 2 minutes minutes. kumbaga, pwede Speech. ka magtalumpati, Mhm. and then may 8 minutes na question and answer. Hmm, Ang na-notice ko dun sa mga ibang mga party list ano, na mga gustong tumakbo, at saka yung party list na lang muna tayo, hindi nila naiintindihan yung konsepto ng pagtakbo at legislation. Kasi mahalaga yung talaga ang trabaho nila, it's policy making and oversight. mhm. And makikita natin na yung kalidad no ng mga nagsusumite ng kanilang mga certificate of candidacy, nakikita ko dito na it seems that it has become a popularity contest, Admar. Hmm, So instead of having leaders no na they know what they're doing, it seems to me na marami dito sa mga gustong kumandidato nangangapa pa rin ano in terms of what is the purpose ng kanilang gustong takbuhan na hmm. mga position, no? Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong mga pangalan ng mga nagsumite, pero narinig ko talaga na pag tinatanong sila ano po ang inyong mga programa, ano po ang mga panukalang batas ninyo, hindi nila yung mga iba hindi nila nasasagot ng maayos yung tanong. So ako yung nababahala rin ano in terms of the quality, and sabi mo nga kanina, Admar, at the end of the day it all boils down to voter choices, Oo. 'di ba? So mga mamamayan ang boboto sa kanila, no? Kaya maganda itong nangyayari sa atin na meron tayong live coverage ng mga pag-file at mapakinggan natin ano yung mga kandidato mismo para makikita natin ngayon pa lang ano kung sino ba talaga yung mga sa palagay ng mga botante na may kalidad at alam yung kanilang gagawin pag upo nila sa pwesto, kung may halal man sila. At hindi lang ito basta-basta popularity contest, pero base nga ito may mga vlogger pa nga, Admar Hmm, May mga vlogger na kumakandidato, merong mga iba na kumbaga walang background ano sa legislation, malayo dun sa mga constituencies nila, no? At syempre doon naman sa mga senators, may mga nuisance candidates din doon ano na napakinggan ko at ako'y na-entertain dun sa mga ibang mga nagsalita, no? Nakita natin na marami din sa kanila hindi mako-consider kasi nga nuisance sila. Pero dun sa mga alam natin na merong tsansa na ano na manalo at kayang mangampanya nationwide, ano? May mga nakikita ako na may mga potential at may mga kalidad na mga kandidato so far, no? Hopefully ma-discern no yung mga botante at makita nila kung sino po talaga ang karapat-dapat na ihalal. Mhm. And makikita mo rin kung sino yung naghanda. Kasi kung hindi sila makapaglatag ng talagang yung hindi naman sa komprensibo, for halimbawa, bibigyan sila ng 2 minutes. Masasabi mo na yung lahat ng mga plano mo, doon pa lang, take mo na yung opportunity. Pero kung hindi mo maipaliwanag kung anong gusto mo, parang hindi ka nakapaghanda sa haba ng panahon, 3 taon bago nagkaroon muli ng halalan, ang iisipin agad ng tao, ano ba itong ginagawa nito? Parang ano lang to, naghanda lang to, nag-register lang ito para excited na mahalal agad. Hindi pinaghandaan kung ano yung gagawin niya. Kasi yung iba masyadong generic yung kanilang mga plataforma. Yung mga iba nga, Admar, parang ano lang parang hinila lang, sinama lang doon at ginawang nominee. May mga nakita akong ganon. Halimbawa, may mga nominee na
pang-apat na nominee halimbawa. Kasi ba Diwata. pwede ka maglagay diyan ng up to 4 kung hindi ako nagkakamali o Ngayon ay higit pang ano, mga nominee. ngayon ay 10 na. Talagang stricto nila na 10 kasi para mawala na yung ano, yung bigla na lang na pinapababa sa pwesto yung ano, yung nasa unahan para umakyat. Ngayon talaga 10, uubusin mo na yung 10 bago ka pwedeng makasingit talaga doon. Wala nang rason-rason Oo, talaga. may nangyari kasi nung nakaraan na ganyang party list na nung after ng manalo, tsaka nagpalit ng mga nominee. Mm. So meron silang gustong ipasok na kilala na nominee, yun ang ipinasok. Eh hanggang ngayon yata nasa korte pa yung kaso nung specific na party list na yun. Mm. So maganda yung ginawa nila na yan, nauubusin mo na yung 10 para hindi naman na naaabuso yung sistema. No, kasi ang nangyayari is talagang alam mo ba Admar yung party list natin, no? Talagang ginagamit yan ng mga politiko, inaabuso yan eh. Makikita mo halimbawa, merong nationwide political party pero meron din silang party list halimbawa, no? So merong halimbawa, meron ding mga regional parties, pero bakit tayo may mga regional kumbaga may mga distrito yan sa mga rehiyon eh. Mm. So yung mga district representatives, sila na yung nandun sa rehiyon na yun. Bakit sa mga rehiyon, meron pa rin party list, halimbawa. Mm. So may mga overlaps, nakikita natin. Of course, it's easy to say na, nire-represent namin yung mga PWD o kaya yung mga mahihirap o yung mga IPs dun sa mga rehiyon na yan. Pwede yun, ano? Pero nakikita natin na inaabuso to ng ating mga congressman at yung mga political dynasties, no, para mailagay diyan yung kanilang mga asawa na mga patapos na yung termino halimbawa o kaya doon sa distrito nila o kaya mga anak at mga iba pang kamag-anak. Mhm. Okay. Doon sa mga naghain na ng mga kandidatura both sa senador at dito sa party list, pati na rin siguro yung mga naririnig mo ng mga tatakbo sa pagkakongresista. Meron ka na bang narinig, significant na narinig mula sa kanila na nagnanais na pagandahin yung ekonomiya, medyo na-impress ka sa kanila dahil napag-usapan itong ekonomiya? Mm. Alam mo, ang observation ko, Admar, very generic yung mga statements at yan yung tinatawag natin mga motherhood statements. Mm. So halimbawa, sasabihin nila na ang aking programa para ma-improve ang edukasyon o kaya ang aking programa para ma-improve ang sahod o kaya ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sa totoo lang, okay naman yun kung yun ang iyong aspiration. Ano? At saka syempre, itong ganitong klaseng venue, 2 minutes lang yung binigay sa'yo, hindi mo naman mailalatag dyan yung talagang yung buong plataforma kung meron ka mang plataforma. No? Mm. Pero makikita natin dito na kung sino yung mga, tama ka kanina Admar, kung sino yung naghanda at kung sino yung mga kumbaga yung mga, hindi ko masasabing matalino kumbaga, pero yung mga alam yung ginagawa nila. No? Kumbaga, they have an idea on what to do pag sila yung naupo. No? Kasi ang importante dyan yung articulate ka eh. So halimbawa tinanong ka, okay, in 2 minutes ano bang balak mong gawin? Pwede ka mag-lay down ng iyong platform in a high level or in a general sense na ma-appreciate ng tao and at the same time, madidistinguish mo yung sarili mo dun sa mga kakompetensya mo. Pero sa nakita ko dito sa kaso na ngayon, no? So far pangatlong araw na to, no? May mga nakita ko mga gustong kumandidato, no, na sa party list at saka sa Senado, no, na up to this time it's generic pa rin yung kanilang mga statements, no. May mga iba nga pagkakapareho halos sa mga sinasabi. So ibig sabihin clearly itong mga aspirants na ito malamang siguro hindi sila handa o kaya kailangan pa nilang pag-aralan pa, no, kung ano yung kanilang mga gagawin, no? Siguro yung mga iba rito, Admar, once na na-file na nila yung kanilang COC at inalaw sila ng COMELEC na tumakbo, doon pa lang nila isasaayos yung kanilang kumbaga yung mga platform and programs, ano. Halimbawa sa mga party list, kumbinsido naman na generally meron silang idea, Admar, like meron silang specific na concern, kagaya halimbawa yung sa mga kaso ng mga persons with disabilities, sa mga kababaihan, mga mahihirap, yung urban poor, at saka yung mga indigenous peoples, meron yan meron yan silang idea kung ano yung kanilang gustong gawin. Ano, may mga iba pa nga, Admar, na
na gustong bumalik na mukha hindi sila nakakuha ng pwesto nung nakaraang halalan na bumabalik sila ngayon. Ang sinasabi nila meron silang unfinished business, no? So may mga ganon. Yung narinig ko ng mga returning, yung mga gustong bumalik, meron ako mga narinig na magaganda rin kasi experience na sila, Admar, like they already have served nung mga nakaraang Congress, no? So kumbaga yung kanilang gagawin mostly is magpapatuloy nung kanilang mga nasimulan. Pero yung mga neophyte, Admar, kasi distinguish din natin yung neophyte, yung mga bago lang na mga kumakandidato. Yung mga bago, makikita mo obvious na kumbaga medyo hindi pa nila gamay masyado kung ano yung sasabihin. Pero yung mga eksperyensado na, makikita mo na pag tinanong sila yung 2 minutes, nagagamit nila ng maayos. So yun yung na-observe ko sa mga tumatakbo so far.